kicking everyone? At nandito na naman tayo sa panibagong episode ng Listen Kasakich. So ngayon ang guest natin ang aking kaibigan. Isa siyang TikToker, meron siyang 4.4 million followers sa TikTok. I-welcome na natin, di na natin papatagalin ang lahat ng ito. Devi Descartes. Let's go! Kamusta? Kamusta ka? Miss kita, Beshi. Long time. Long time. So, mag-1 year na, no? So, 1 year na yun? So, nagkita tayo. Oo, malapit na. Malapit na mag-1 year. Bilis. Pero parang kakakita ko lang sa'yo. Oo nga eh. Pero parang yung last na pagkikita natin sa Hener. Hener Cafe. Sa Hener. Hindi ko alam kung kailan yung Hener na yun. Pero, magde-December na ba nun? Parang magde-December pa lang nun. So wala pang 1 year? Wala pa. Wala pang 1 year. Buti naman di ganun katagal, no? Kasi ngayon lang na nagpakita to, guys. Medyo malayo-layo pang pinanggalingan nito ni Devi. Saan ka ulit? Taga Laguna po ako. Lagi niya ako ini-invite, kaso di ako makapunta kasi nga. Taga dito siya, taga QC. Totoo. So. Pero lumipat na ako ng Cavite ulit. Cavite. Diba? Malayo Surprise! Malayo pa din. Oo, malayo pa din. Pero last time, sumama siya dun sa Cinemalaya. Oo. May ticket to, tapos nanood siya ng mga films. First time ko yun. Dahil sa kanya, naka-experience ako ng Cinemalaya experience. Natawa ako, guys, kasi si Devi, sabi niya, first time ko lang makanood ng mga parang medyo slow pace na film. Parang mga gano'n. First time ko yun. Tapos, namangha ako na bakit hindi siya mas nakikita, like, mainstream, gano'n. Kasi magaganda talaga siya. First time ko siya. Manood kayo, guys. Try nyo. Yung mga hindi pa nakakatay ng Cinemalaya. Try nyo. Punta kayo dyan. So, ikaw, balik tayo sa'yo. Anong ginagawa mo pala recently? Ano yung mga pinagkakabisihan mo ngayon? Sa ngayon, nagpo-focus ako sa TikTok, sa social media. And, ano kasi ako ngayon graduating student. So, anong course yan? Business administration, marketing student, kaya dun muna ako nagpo-focus. Tapos, yung sa TikTok ko ngayon, meron akong nilaunch na parang bagong season ng mga characters ko. Yes. So, bagong storyline, episode 1, episode 2, ganun siya. Yun yung mga ganap ko ngayon. Nakita ko, nag-OJT ka ba ngayon? Or hindi? Katatapos lang. Grabe, kasi nakita ko nag-post ka para sa sobrang busy dito ni Devi. Last week lang. Nag-OJT, tapos nagko-content pa. Oo, yun, mahirap siya. Kasi ang editing, tumatagal ako ng mga 8 hours, gano'n, 6 hours, everyday yung posting, tapos yung OJT. Pero medyo madali na siya since may help naman ako. Sister? Or isa yun sa help. I do! Isa yun sa help, pero yung help niya, kailangan i-push mo kasi nagre-reklamo siya. So, parang pansin ko lagi kayo magkasama, no? Bata pa lang talaga, close na kayo. Nagsasawa na nga ako dyan eh. Ayoko na yan makita. Ganyan sila lagi, guys. Ayoko na, nagsasawa na ako dyan. Sige, balikan nga natin dati. Kung ano ba yung buhay mo before ka maging content creator? Sino ba si Devi Descartes before TikTok? Before TikTok, academic achiever. Yun lang talaga yung goal ko. Hindi ko alam kung masaya dapat ako doon or hindi kasi medyo yung gusto kong i-achieve yung mga bagay academically, medyo hindi na siya healthy sa akin. Like, hindi na ako natutulog ng yung sobrang aral, hindi na ako natutulog, yung gano'n, napupuyat na ako. Tapos, school na sobrang dami dalang bitbit. Yun yung reason ko ba't ako scoliosis ngayon eh. Kasi sobrang... So, focus ka talaga sa pag-aaral. Oo, ganun talaga ako before. So, nag-honor student? Oo, ganun. Hindi pwedeng second lang, third, dapat talaga first. Ganun talaga yung goal ko before. So, ikaw lang yan? Like, gusto mo lang or pinupush ka rin ng parents mo? Both. Both siya. Ganun siya, kaya, ayun. Pero ngayon, medyo... focus ko na talaga is yung TikTok. So, hindi na ako masyadong nag-ano academically since graduating na din naman. So, yung mga elementary ka, sumasali ka ba sa mga extracurricular activities? Ako kasi grades din eh. So, gano'n, parang ito yung tipo siguro tao na gagawin niya lahat, makuha lang yung grades. Kahit hindi ko alam kung paano siya gawin, nasa isip ko nun, may training naman. Matututulan ko din. So, sinalihan ko lahat. Yung broadcasting, editorial, yung sa journalism, sinalihan ko siya. Tapos, hindi ako nagluluto, guys.
Pero sumali ako ng cooking show sa school. Yan yung sa nutrition month, di ba? Okay. Sumali ako sa mga ganon. Kung anong pwede salihan, pageants, yun, kasi dagdag grade siya. So, sinalihan ko siya. Grabe, hindi ko yung expect yan kasi hindi mo nakwento sa akin yan. Oo. Kasi ako, guys, kung di nyo tatanungin, nung naging estudyante ako, outstanding student ako. Lagi ako nasa labas. Lagi ako pinapalabas kaya outstanding. Nag-expect kayo, no? Akala nyo matalino, hindi. Baliktaran. Pero, nung mga nasa high school ka, doon mo na ba na-discover na parang, uy, pwede, yung TikTok pwede? Or sa social media ba pwede? Parang pwede akong gawin dito sa platform na to? Hindi ako yung ma-social media dati. Ano lang, pero mahilig ako mag-selfie. Alam niyo yung mga, yung 4 na pictures, yung sikat before na retro, something, na iba't iba yung filter, gano'n. Gano'n yung ginagawa ko, gano'n lang yung mga posts ko before, tapos mga emo na kajejehan. Gano'n lang yung mga posts ko dati. Pero yung potential ng social media, hindi ko pa siya naiisip dati. Ano pa din ako ng high school, like achiever pa din. So, bukod sa pag-aaral, ano pa mga ginagawa mo nung high school? Yun lang talaga? School aral ba? Oo, ganun lang talaga. Oo, ganun talaga. Pero kinakain nun yung oras ko. Oo, lahat. Oo, ganun talaga siya. Alam mo kasi public school, so sa public school pumasok, matagal yung pasok nun. Like, from 6 hanggang hapon, since may extracurricular activities. Hanggang 6 to 6, nasa school ako. Tapos pag uwi, mag-aaral pa ako. Ganun siya. So, buong araw ko. So, nasa star section ka ba? Mga pilot section ka ba? Oo, ganun. Grabe, kids. Ako, nasa pilot section ako, first year tsaka second year. Nung pumasok na ako sa theater na second year, ayun, hindi na ako ulit binalik na third year. Parang nalaman ko na kasi para sa theater pala, hindi na ako masyado nagpapapasok. Oh, alam mo na yung passion. Oo, alam ko na yung passion ko. Pero, nung time ba na nung nasa high school ka, wala ka bang, ano yung pinaka-favorite mong ginagawa dun sa extracurricular? Meron ka bang parang... Ay, pageant. Pageant! Oo, yun talaga pageant. yung... So, nagko-contestera ka rin ng mga pageant sa mga schools? Oo, sa schools. Nung simula, ayun, yung buong high school part ng life ko, puro pageants talaga siya. Yun yung favorite ko. Kasi feeling ko pag pageant, naalagaan ko yung sarili ko. Okay. So, mahilig ako mag-pageant. Grabe, no? Pero isipin mo, tambay, school lagi, tapos nagpa-pageant. Sobrang... Oo, ganun siya. Pero hindi mo na ba pinursue yung pagpa-pageant nung time na yun? Hindi na. After pandemic, hindi na. Hindi na. Pero before, lagi talaga akong, sige, sali, ganun. Pero ngayon, hindi na. Pero yung mga sinasalihan mo ba sa barangay din? Or hindi ka pa nag-try sa mga barangay? Hindi, school pa siya kasi bawal pa yung age ko sa barangay. So, school pa siya. Ilang taong ka ba nito? Kaya ba ako nag-start sumali? Grade 8, ganun siya. So, anong age ko nun? 14, 15, Pinagbibilang talaga namin dito yung mga guests namin. Ganun, 14, 15, ganun. Bawal pa siya eh. Pero buti nahasa ka na sa public speaking. Favorite ko siya. Yes. Yeah, hindi ko rin alam kung bakit. Ayun, isa pa yun sa extracurricular ko. Lagi akong sumasali sa debate, ganun, sa debate teams, ganun. Hindi lagi nakikipag-away pala to si Debbie. Favorite ko mga pag-away dati. Iba yung pride kapag nananalo ka sa debate kahit may kaaway ka after. Iba yan, guys. Iba yan. Tsaka utak talagang labanan doon. Hindi, wag mo nang pagsalitain yung kalaban. Diba? Si Debbie. Nakikita nyo kaagad, guys. Gusto na kaagad manalo ni Debbie. Wala pa diskusyon to. Sorry. Nung nag-college ka na, nagko-contest ka pa, hindi na? Hindi na masyado? Hindi na ako. Kasi college after pandemic na siya. Doon na talaga ako nag-focus sa social media. So, nung nag-college ka, anong year, nung pandemic, nung nag-college ka, anong year mo na? First year mo na ba? First year. Bakit yun yung kinuha mong course? Eto, funny yung story dito. Kasi, ang gusto ng parents ko is mag-accountant ako. Kaso, sabi ko, ayoko mag-accountant kasi feeling ko, lagi ako nasa office, gano'n. Tapos ayoko na masyadong matrabaho. Tsaka hindi ko talaga feel na may future ako doon sa pagiging accountant. Tapos sabi ko,
nung time na naghahanap kami ng schools, alam mo yung parang nag-enroll sa iba't ibang school. Ganun. So may kasama akong friend. Bago ko siya i-meet, sabi ko, kasi diba sa application, kailangan may ilagay anong course yung gusto mo. Bago siya dumating, sabi ko, nangingi ako ng sign, sabi ko, God, kapag naka-black t-shirt siya, magma-marketing ako. Ganon! Kasi never siya nagsuot ng black. Okay. Ayaw niya ng black t-shirt. Ayaw niya na kahit na anong black outfits. Tapos mainit pa noon kasi summer, diba? Tapos nagulat ako nung na-meet ko siya sa Jollibee. Naka-black siya. Okay, marketing. It's a sign. It's a sign. Mag-marketing ako. Ganon lang siya. Pero siya nag-marketing siya? Hindi. Ano siya? Writer siya. Nalimutan ko ang tawag sa course niya. Basta writer yung gusto niyang tahakin. So, kamusta naman yung marketing? Kamusta yung, anong year mo na yung third? Fourth. Kamusta naman? Okay siya. Easy, guys. Pag marketing ka. Parang ito binibasic lang. Pagdating sa school, ito yung parang... Hindi. Ito siguro yung kaklase mo laging kukopya. Hindi. Nung college, ako na yung kumukopya. Pero nagpapakopya ka nung high school? Oo, nagpapakopya ako ng high school. Kasi kung hindi ka nagpapakopya, wala kang kaibigan. Kailangan mo ng karamay. Kailangan mo ng karamay. So, nung college ka, na-discover mo na ang TikTok. Dito na ba siya pumasok sa life mo? Nung pandemic talaga. Kasi... Paano? Kasi, syempre, busy ka sa school mo. Tapos sabi mo nga sa akin, nung time na yun, focus ka lang talaga with your studies. Paano ka napunta sa isang app? Di ba nung pandemic, medyo nagkakagulo pa yung rules, kung anong gagawin sa school, ganyan-ganyan. So, medyo wala masyadong pinapagawa kasi hindi wala pang regulations na mag-online, di ba? So, wala pang ginagawa kasi wala daw klase. So, yung kapatid ko, kasi eksakto yun. Kapatid talaga eh. Yung kapatid ko talaga. Sabi niya, ate, sige na, TikTok tayo, birthday mo naman, ganyan. So, ginawa niya ako ng TikTok video. Tapos, sabi ko, doon ako naging interesado na baka may something sa TikTok. Tapos, nag-post ako ng isang trend. Like, emoji siya. Sticker. Para siyang sticker na parang hulaan mo yung, alam mo yung mga films na may hulaan. Nasa ulo mo, ganon. Tapos, umabot siya ng 600 views. Yung 600 views na yun, parang feeling ko ang laki na. Tapos, doon ko na-realize na, may potential, gano'n. Ayun, nakikita ko na parang may kaching. May something. May biglang light bulb na lumabas sa ulo. Okay. Ayun, gano'n siya. So, yun. Tinry kong eksperimentuhan siya kahit against silang lahat sa ginagawa ko. Ikaw kasi, tinuruan mo eh. Siya talaga yung dahilan doon. Gawa niya, kaya ako nag-start. Tapos nung nag-experiment ako, mga 6 months siguro, o kaya almost a year bago nagkaroon ng bunga yung ginawa ko. Sa 6 months na yun, ano yung mga contents na ginagawa mo? Tinry ko lahat. Kung ano yung makita kong viral, tapos kaya kong gawin sa bahay, gagawin ko. Ganun siya. Okay. Pero hindi naman yung yung mga explicit na contents. Hindi. Yung mga, kunwari, sikat kasi dati yung parang POV na lip sync, tapos text lang yung makikita mo. Basta yung mga short stories na gagayahin ng isa, ganun. Yung same lang yung POV ng pero mga parang, creators. Ano siya, parang may script? Oo, may script na magsasagutan, ganun? Parang ganun. Basta maikli lang talaga siya. Tapos doon ako nag-start, tapos hindi ako marunong mag-makeup, pero tinry ko siya. So, lahat talaga gagawin nito eh. Hindi ko kasi mahanap kung ano talaga yung para sa akin. So, tinry ko siya. Tapos, ano ba yung mga sikat dati? Basta kung ano yung makita nyo na content sa TikTok, na-try ko na siya. Oo, na-try ko na siya. Pero hindi talaga siya nag-click. Ito yung 6 months walang nag-click. Ano yung average na views? Nagpa 5,000, 1,000 views, ganon, 8,000 views, ganon lang siya, pero hindi siya yung nagwa-viral. Tapos nagpo-post ako mga 4 to 6 contents a day. Grabe! A day talaga siya. A day? Kaya ang galit yung family ko sa akin. So, ibig sabihin, may mga time na parang nagbubuhat kayo ng mga props mo, naglalagay gas, parang sila, ano ginagawa mo? May mga ganun ba sila? Wala pa akong budget noon kasi hindi supportive yung family ko kasi parang wala kang kikitain sa TikTok, diba? Siyempre wala naman siyang. Tapos gumagastos ako ng kuryente, gumagastos ako ng ganyan. Oh, so, yung mga Pilipino na parents kasi, or parang dito sa atin, hindi pa nila naintindihan, diba? Ano na naman? Yun. Ganyan Okay, talaga tapos? siya. So yung
allowance ko, tinipid ko siya. Nung high school, buti na lang minatipid ako before pandemic. Kasi hindi ako yung kasi laging traffic sa Pilipinas, di ba? So, from school to bahay, madalas naglalakad lang ako. Ganun siya. So, malaki yung naiipon ko. So, binili ko siya ng ring light na maliit. Oh. Ganun siya. Yung ring light na nabili ko, sa sobrang mura, hindi pala siya matibay. So, gumigewang-gewang na kasi natatanggal. Gumaganon-ganon yung ring light na yun eh. Yung mga unang first gen na gano'n siya. Hindi siya matibay. Hindi katulad nung ginagamit niyo. Gano'n siya. Sa CS naman yan eh. Kung akin yan, binulsa ko na siya. Joke lang. Okay, tapos. So, ang ginagawa ko, kasi nga hindi siya stable, hindi mo naman pwedeng, hindi siya dapat mahahalata sa videos mo. So, habang nag-video ako, hawak ko siya. Gano'n. Tapos kung minsan may props ako, andito lang sa one hand. Okay. Tapos dapat hindi siya halata na may hawak ako camera. So, ganito lang siya, like super lapit ng face ko sa camera. So, kung papanoorin mo siya ngayon, ang cringe na yun. Ganon siya. Pero kung yung time na before, ganon, present time, yung time natin, ilagay mo sa before, ganon, hindi siya cringe, ganon. So, bagay parang feel ko sobrang fly. Ang ganda na nga. Feeling ko ganon dati. Pero ngayon, pinrivate ko na siya. So, bakit pinrivate mo na? Hindi mo na siya mahanap. Kaya pala wala kami mahanap na ano. Hindi mo Pero grabe, 6 to 7 contents a day. Kasi nag-experiment pa nga ako. So, hindi ko alam kung ano yung dapat kong gawin. Tinry ko lahat. So, yes, bakit tinuloy mo pa rin siya? Kasi pang 3 months pa ganyan. Wala na eh. Parang next na ako. Pero ba't umabot ka ng 6 months? Kasi hindi ko rin alam. Pero pag may nakita kasi akong potential sa isang bagay, ayoko siyang i-give up. Like, feeling ko, ito kasi yung mantra ko sa life eh. Kapag ayoko magkaroon ng what if. Like, what if hindi ko siya tinapos, ano mangyayari sa akin? Ganon, ganyan. What if tinuloy ko to, ano kaya magiging resulta? Ganyan. Ganyan yung nangyayari sa akin. Sabi ko, baka sorry. Pero ganito kasi yung paniniwala ko, baka mamatay ako mamaya. Kaya baka mamatay ako bukas. Ayoko magkaroon ng what if. Like, andyan na ako sa deathbed ko, tapos may what if ako. Ayoko ganon. Yeah. So, paano mo ngayon, gusto ko malaman, kasi dahil syempre 6 months nagtatry ka ng iba't ibang content, sumayaw ka rin ba? Nakakaya sabihin, pero oo. Yes, parang halos ata TikTok na pag-uwi sa sasayaw ka. So, sayaw, tapos nag-acting ka, mga kanta-kanta, ganyan. Ginawa ko rin yun. Basta ang daming content na ginawa mo. Pero, ano yung nag-spark sa'yo na bakit acting yung napili mo? Doon yung pang 6 month na ba yun? Doon ko na nakita na parang nagugustuhan din siya ng audience. Like, ang ginagawa ko pa kasi before, like, super short lang siya, pero sariling akin. Like, sarili kong story, hindi na ako makopya sa iba, gano'n. Nilagyan ko na ng sariling twist, tas nilagyan ko na ng voice ko, gano'n. Hindi na ako kumuha ng... Kasi ang sikat na POV before is, kukuha ka ng trending na music sa TikTok, tapos lalagyan mo lang ng text, yun na mismo yung story. Tapos sinry ko siyang lagyan ng voice ko, gano'n, yung mga stories ko. Tapos nagugustuhan siya ng tao, so... Doon ako nag-start na, parang ang sayo gumawa ng sariling sayo, ng sarili mong story, ganon. Pati ako, nagugustuhan ko na siya. Like, yung process ko kasi is gagawa ko ng script, tapos i-voice over ko, tapos i-film ko, ganon. Tapos nag-enjoy ako na, alam mo yung nahuhuli ko yung sarili ko after gumawa ng script kapag nasa dulong part na ako. Like, nakangiti ako. Sabi ko, shucks, ang galing ko. Ganon! Ganon yung feeling ko, like, super nakaka-proud na may nagawa kong ganyan, tapos ipoproduce ko na lang siya, ganon. Ang pinakaayaw ko lang na part is yung editing part. Ikaw din nag-edit. One-man team ka talaga. Ganon talaga ako, so mahirap talaga siya. 6 months na to, no? Ilan yung pinakamalaking views na nakuha mo ng time na yun? Nag-viral siya. Like, nag-1 million siya kasi marami din gumamit ng music. Ayun. Kasi dati ang pinaka-content ko talaga is acting na parang body positivity. Ganun siya. Marami kasi akong acne before. Like, ganun talaga yung face ko before. Tapos ginamit ko yun sa contents. Tapos marami rin siyang gumawa. Maraming gumawa ng music ko. Gumawa ng content under my music. Kaya siya nag-viral. Ayun. Tapos, more on love teams din ako before. Yung
kilig-kilig stories, ganun. Tapos marami rin gumawa. Kaya, ayun. Pero ikaw lang din yung characters? Ako lang din yung characters. Pinabash pa ako nun kasi hindi talaga maganda yung form ko ng lalaki. So, grabe nila. So, halatang-halata mo na hindi yung katulad ng mga characters ko ngayon na kaya mong i-distinguish kung sino yung character na to, sino yung character na to. Dati hindi. Halatang-halata mo na isang tao lang siya. Ganun siya. Ano yung difference ng process mo before sa ngayon sa pag-create mo ng contents? Kasi syempre, tulad before, wala ka masyadong budget. Hindi ka pa ganun ka knowledgeable. Pero ngayon, meron ka ng ganito. Nakapag-training ka na, nakikita mo na rin yung ibang content creators. Before kasi ngarag ako eh. Alam mo yung parang pinapakiramdaman ko pa lahat ng mangyayari. Like, paano yung ganitong gagawin ko? Sige, try ko to. Puro ako ganun dati. Like, try ko to. Sige, try ko to. Ngayon kasi may process na ako kung paano ko siya gagawin. May sistema ka na? Oo, may sistema na ako. Unlike before. Ayun. Pwede mo ba kaming hapyawan lang yung process mo? Dali mo lang kami sa process kung paano mo siya, kumbaga, para sa mga iba nating viewers na gusto rin gumawa ng mga contents nila na hindi nila, kasi syempre pag wala ka pang alam talaga sa content katulad niya, ikaw dating ngarag ka talaga kasi aayusin mo pa lang lahat eh, 'di ba? Ikaw ba, ano yung ma-share mo lang sa amin na ano yung dapat i-organize, ano yung pagkasunod-sunod, ano yung process? Ayun, sa akin ang ginagawa ko, yun nga, maggagawa ko ng script kung ano yung naisip ko story. Kunwari, meron akong concept na nasa utak ko, like love triangle, ganun. Tapos, isusulat ko na yung script ko. Ano lang yung pumasok sa utak ko, isusulat ko. Ganun siya. Tapos, pagdating sa afternoon, i-voice over ko siya. Iba't ibang voice. Grabe, talo mo pa Viva. Dati Viva, yung mga Viva films, dinadub yun lahat ha. Parang ganun yung ginagawa mo. Okay. Ayun, tapos bina-voice over ko siya. Tapos, pag may gusto akong ipalit sa script, ginagawa ko siya during voice over. Like, pinapalitan ko yung script na, ang pangit pala pakinggan, ganyan. Tapos after ko i-voice over, magsa-set up na ako ng yung sa filming. Tapos mag-film na ako, and then, ayun, i-edit ko na siya. Ayun. Yun lang yung buong process niya. Pero ang haba nun. Akala nyo hindi mahirap, pero mahirap yun ha. Kasi bubuhay mo pa lang yung storya. Tapos yung pag-setup mo pa, ano yung mga naging major problems mo while shooting your content? While shooting? May mga tumatahol ba na aso bigla? Yung mga ganun. Di ba maraming ganun eh? Maraming ganun, pero hindi na siya problema sa akin kasi nga bino-voice over ko siya. So hindi na ako yung tipong sumisigaw na, yung aso nyo! Ganun. Wala na ganun. Most memorable na ganung moment na bigla nang gugulo sa shoot mo. Iyan, yung mga kapatid ko, lagi dumadaan. Alam mo yun, lagi like, ate, wait lang, ate, paano? Ate, wait lang, ganyan. Yun yung mga nakakainis na moments. Tapos nakuha mo na yung shot na gusto mo. Oo, tapos biglang, ate! Okay. So, with your content, ngayon ba nagfo-focus ka rin ba sa mga Instagram, Facebook, YouTube? Actually, gusto ko siyang i-focus, yung Insta. Pero sa ngayon, ang kaya ko lang muna i-focus, gawa nga ng may school pa is yung TikTok lang muna. TikTok, and then nire-repost ko siya sa Facebook and sa YouTube. Parang dinidistribute mo na Oo. in a way. Napansin ko rin kasi na iba't iba pala yung audience ng iba't ibang social media. Okay. So, kung yung mga nakakita sa TikTok, iba yung nakakita sa Facebook. Ganun siya. Pag-usapan naman natin, gusto ko pag-usapan yung sinasabi mo bago mong ginawang release mo. Paano mo siya naisip? Like, uy, gagawa ko ng bagong series ko. Tama ba? Series? Gagawa ko ng bagong series ko. Kasi, ito talaga yung secret ko, napapansin naman siya ng mga audience. Mahilig ako sa Modern Family. Alam niyo ba yun, yung show na Modern Family, yung may 3 family, yung isa, may malaki yung age gap ng family, tapos Latina and American, then yung isa naman, like American family talaga, tapos yung isa naman, gay family. Ganun siya, ganun yung theme ng Modern Family. Kasi yung pagkakagawa nila ng show, walang background music, pero yung emotions na kaya nilang ibigay sa'yo sa isang episode, tatawa ka, tapos maya-maya iiyak ka, isang episode lang yun. Ganun siya, like sabi ko, shit, ay sorry. Okay lang yan. Ganun yung gusto kong ibigay sa audience ko na parang
may mararamdaman ka sa pinapanood mo. Like, ganon. Yung tatawa ka, pero maya-maya iiyak ka kasi may nakuha kang lesson. Yung ganon siya. Yung pagsulat mo dun sa script na yun, medyo ganon din ba? Oo. Medyo mas, anong difference sa tingin mo nung ginawa mong series ngayon sa mga ginawa mong series dati? Yung mga ginawa ko kasing series dati, more on like tamang pakilig lang, yung parang simpleng medyo hindi ko siya masyadong iniisip before. Like, basta may makontent ako everyday, tapos kakaiba yung story, ganon. Wala masyado yung feelings, ganon. Hindi ko siya masyadong iniisip before. Basta nasa isip ko lang, basta may plot twist, basta maganda siya panoodin, okay na siya sa akin. Ganon siya before. Pero ngayon, ang goal ko is, like, may maramdaman yung audience. Yung heart nila. Yes. Ganon talaga siya. Yun yung gusto ko ngayon. Bakit biglang nagkaroon ng ganong switch? Ano yung... Hindi ko alam. Bigla ko na lang siya nagustuhan. Gusto ko may maramdaman yung mga tao about sa akin na hindi lang ako yung pinapanood mo everyday kasi bored ka. Ganon. Okay. In a way, parang gusto mo na rin siya i-level up. Oo. Parang, ayun. Nakuha mo na. Tawa. So, ako po talaga si Debbie. Siya talaga. Nakuha na. Ako po talaga si Debbie. Pero yung pag-level up ba na yun, ngayon masasabi mong mas konkreto na yung direction. Pagdating ba sa yan, sa directing naman, pumunta naman tayo sa directing. May mga pinapanood ka rin bang mga POV content creators or nanonood ka talaga ng mga series na Modern Family? Both. Mm. Parehas. Oo. Kasi syempre, pag dun sa mga content creators, tinitignan ko ano yung trend ngayon kasi baka mamaya naiiwan na din ako. Like, hindi kasi pwede yung sa kasi natin sa industry, hindi ka pwedeng stale lang na pare-pares lang ginagawa mo. Dapat sumasabay ka sa trend, yun yung na-observe ko sa industry. So, tinitignan ko din yung iba't ibang content creators kung anong ginagawa nila para makasabay ako. Tapos, sa series naman, paano ba i-explain ko? Sa series naman, kumukuha din ako syempre ng ideas. Ganon. Doon ako minsan kumukuha ng inspiration kung paano. Yung katulad yung sinabi ko yung sa feelings, yung sa Modern Family. Doon ko siya nakuha. Yan. With acting, ngayon, nag-workshop ka with Miss Angeli Bayani. So, nakita ko rin kasi yung mga content niya dati, tsaka sa ngayon, ibang-iba rin. Kaya siguro na nung sinabi mo na gusto mo na i-level up, parang yun yung nag-open din ba sa'yo? Na mas since nakapag-workshop na ako, mas alam mo na rin yung fundamentals ng acting. Ngayon, iko-collab ko siya with TikTok. Yeah. Tsaka, naisip ko yung workshop na yun, masasayang kung hindi ko lang din siya gagamitin sa mga contents ko. Tsaka sobrang laking opportunity na everyday ako naggagawa ng contents. Tapos para ma-practice ko i-apply yung mga tinuro ni Miss Angeli. Tsaka si Miss, ayokong i-let down si Miss A. Yun talaga yung feeling ko na sabi ko, gusto ko ma-proud si Miss A sa akin. So ayun, tinatry ko talaga siya. Bukod pa doon, ano pa yung mga in-enhance mong skills para mabuo mo to ngayon, lalo, mas maging solid, ma-touch mo na yung heart nila? Ayun, ang goal ko talaga is para magkaroon ng team. Ganon siya. Like, hindi lang puro ako. Kasi, alam ko naman na syempre kung magaling ako sa ganitong bagay, maglalak yung skills ko sa ganito. Like, hindi ako ganun kagaling mag-edit, ganun. So, sa ngayon, nag-hire ako ng editor ko. Para mas madali kong makuha yung gusto ng mga audience at yung gusto ko na hindi ko ma-achieve. So, nag-ask ako ng help, ganun. So, ayun. Kailan siya nag-start mag-edit sa'yo? Bago lang, 1 week lang. 1 week pa lang. pero ito na, sakto-sakto. Ito na yung pag-level up ni Debbie. So, grabe no, yung isipin mo directing, ikaw nagde-direct, nag-aaral ka rin ng mga films, tapos sa acting, ikaw din lahat ng characters. Tapos, ngayon, nag-improve ka rin, pumasok ka ng workshop. When it comes to writing naman, like, pagsusulat ng mga script mo, ano ang influence mo dun? Saan mo naman na-train yun? Hindi ko alam, pero may one time kasi na yung dati kong batchmates nung high school, na-meet ko ulit sila, like, this year lang. Tapos sabi nila, hindi daw sila nagulat na ito yung pinasok kong
pinasok ko yung pagiging content creator. Kasi nung high school pa lang daw, ang hilig ko na daw mag-direct, ang hilig ko na yung sa public speaking, ganun. Kasi nag-direct ako ng yung mga plays sa school. Kasi may play kami before, tas ako yung nagda-direct ng play namin, ganun. Kaya sabi nila, hindi na daw siya nakakagulat. Diyan nagsisimula yan, sa mga high school, yung mga sali ka dito, tas excuse ka sa klase. Yan. Favorite ko yung mga excuse. Ako din, pero ba't ganun? Sumali rin ako, pero hindi naman ako nagtatap-tap. Ang gusto ko lang yung lagi nasa labas Kaya outstanding student. Kahit walang exam, yung nasa labas. Dun sa lahat ng pagko-content, pagpasok mo sa content creation, ano yung na-discover mo? Ano yung, ganito pala dito sa mundo na to? Kasi syempre bago to sa'yo kung paano siguro mag-work kung paano nagpe-play yung business and yung marketing, di ba marketing major ako, yung course ko parang na-apply ko siya sa pagiging content creator nang hindi ko pinlano. Like parang accidentally, syempre nanghihinga ako ng sign, so hindi siya planado, pero ngayon nare-realize ko na okay, ganito pala dito, ganito, ganyan. Nagigets ko siya ng dahan-dahan. Kasi syempre as an audience before, hindi ko siya nakikita. Like kung paano nag-work yung behind the scenes, ganyan. Pero ngayon, na-experience ko na. So, naiintindihan ko na siya. Ang laking bagay nung black shirt na yun Parang yun yung nag-symbolize talaga marketing. Yung friend, sinabi ko rin yan sa kaibigan ko, hindi siya naniniwala sa akin. Okay. Okay. Ngayon naman na establish ka na bilang content creator, ano-ano yung mga sa tingin mong hindi mo malilimutan na experience before na nung high school ako, ganito lang, pero ngayon medyo nag-iba na? Yung lifestyle mo ba nag-iba na? Or yung circle of friends mo ba nag-iba na? Sa circle of friends, kasi before ako pumasok sa pagiging content creator, like, dumaan ako sa moment na like, anong tawag doon yung lowest moment mo? Yung gano'n. May gano'n nangyari sa akin nung senior high. Tapos, yung circle of friends ko, sobrang laki kasi nung high school kasi nga academic achiever, tapos sumasali sa extracurricular. Tapos pagdating ng senior high, nawala siya. Like, ang daming nawala kasi hindi na ako ganun nag-excel, ganun. Tapos yung, dun na ako nagkaroon ng breakouts, yung acne ko, ganyan. So, wala na rin akong confidence sumali sa mga extracurricular. So, doon ko na-realize kung paano yung trato ng tao sa'yo, kung paano siya nag-iiba, depende sa status mo. Doon ko siya na-realize. Tapos, kung sino yung nag-stay sa akin nung senior high, hanggang ngayon, nandito pa din sila. So, yun. Doon ko siya na-realize kung sino yung mga totoong tao sa paligid ko. Ikaw ba, naka-experience ka na rin ba ng mga bashing sa mga contents mo, like sa comment section? Oo, madaming bashing. Kahit sa mga, akala kong friends ko before, ganon, yung mga side comments na, kasi medyo slow nga, kilala mo ako, so medyo matagal ako makagets ng mga bagay-bagay. Tapos yung comment na sinabi niya, parang sa akin, parang iniisip ko ng iniisip, yung parang may lingering moment na, ba't di siya mawala sa utak ko yung comment na yun? So, naghingi ako ng advice sa iba, sa parents ko, kung anong meaning ng comment na yun. Binabash niya na pala ako in a joke way. Ganon. Doon ko na-realize na, okay. Ganon. Sabi ko, hindi pala siya totoong friend. Ganon. Yun pala yung meaning nun. Ayun. Ano siya handle? Parang, tinatapog siya or? Ano na lang, yung parang casual lang. Kasi minsan, kapag school works, kailangan mo siyang kausapin, ganun. So, casual na lang. Ano yung sa tingin mong negative side ng pagiging content creator? Negative? Meron ba? Kung meron na? Oo, syempre meron. Ikaw, para sa'yo, ano sa tingin mo? Siguro, mas kailangan kong maging aloof sa paligid ko. Like, kasi hindi ko alam kung sino yung totoo, tsaka kung sino yung nandyan lang kasi nandito ka ngayon. Gets mo ba? Oo, gets ko yan. Gusto mo sample? Mo may isi-share sa atin si Debbie ganong pangyayari. Kasi may ganong pangyayari nung time na, nung before TikTok,
may mga nakikita akong mga kabatchmate ko sa labas, tapos tinatry ko i-approach. Tapos hindi ako pinapansin. Tapos akala ko hindi lang ako naririnig, pero 5 beses ko sila minsan tinatawag. Hindi talaga ako pinapansin. Tapos nung nandito na ako sa position ko ngayon, bigla na lang nag-message na. Tropa pips na kayo, bigla kayong ganyan. May call sign pa. Like, minsan, best. Gano'n, may friends pa tayo. Yun, gano'n siya. So, kailangan ko talaga maging mas maingat sa... Kasi, parang, bigla na lang ba kayo papasok o porket sikat na ako, kilala na ako? Tsaka sa Maniligaw. Manliligaw ba yan? So, mukhang may manliligaw pa para bigla. Mukhang may manliligaw bigla si Debbie, guys. Hindi, sige. Isa lang. Hindi kasi may crush ako before. Tapos, tinry niya ako i-message sa IG na, ay, coffee date? Hindi, walang date. Basta sabi lang, kape tayo minsan. Ganyan. Yung instincts ko or hindi. Sinunod ko yung instincts ko. Ayun. Yun, isa lang yun. May mga ganyan ka rin pala. Kasi hindi niya ako pinapansin before. Nagkikita kami everyday before dahil sa isang extracurricular ko. Tapos di niya ako pinapansin kasi nga sikat siya before, like gwapo talaga, alam mo yung gano'n. Tapos ngayon, nung lumalago na ako sa TikTok, nag-message siya, so ako kilig na kilig. Tapos yun yung... Nagparamdam ka bigla? Nagparamdam na bigla, tapos biglang ganun yung message niya. Sabi ko, ba't parang iba yung nafe-feel ko? Tapos sabi ko, iba yung instincts ko. Sabi ko, sundin ko ba yung instincts ko or hindi? Sinunod ko yung instincts ko. Ayun. Yun, isa lang yun. Ayun. Natin ko baka meron pang gusto ito. Paano mo ngayon pinoprotect yung space mo? Kasi, diba nga gaya sabi mo, kailangan mo mas maging maingat. So, paano ka nagiging maingat ngayon? Finifilter mo ba yung mga friends mo ngayon? Pag katulad yan, may nag-message ba sa'yo ngayon? Nire-reply ba yan mo pa rin ba sila? Sinasamahan mo pa rin ba sila? Nire-replyan ko naman sila, pero yung casual lang. Pero kasi, hindi ko alam kung gift ba to or what. Pero, nagkakaroon ako ng instincts na parang may something na hindi maganda. May something na negative. Ganon. Nararamdaman ko siya kapag may ulterior motives yung nakakausap ko or wala. Baka dahil lang sa body language, just di ko lang ma-point out kung ano. Basta ganon siya palagi. Pagkausap kita, wala akong nararamdaman ganon. Ganon, yes. Ganon yun. Oo, ganon siya. Ganon, dun ako bumabasa. Hanggang ngayon, hindi naman ako hindi ako dinidisappoint ng instincts na yun. May kapangyarihan talaga ito si Debbie na hindi natin nararamdaman ng mga bagay-bagay na ito. Ang haba nun, pero with that, talo naman tayo sa life mo. Kasi bukod sa pagiging content creator ngayon, meron ka rin personal life. Ano yung mga usually ginagawa mo ngayon pag hindi ka gumagawa ng content? Mahilig ako mag-binge watch. Binge watch? Oo, yun lang yung ginagawa. Tapos, pwede mo sabihin yun? Kasi ang gusto ko talagang ginagawa kapag may free time or kapag pinayagan ng parents is yung firing. Sa firing range? Yeah, oo, ganun siya. So, pinost ko siya one time. Akala ko mababan ni TikTok, pero hindi naman. So, yun, ganun yung ginagawa ko. Tapos, yun, spend time with the family, ganun. Yun talaga yung pinaka ko, like, kunwari, may medyo ako na ngayon, medyo maluwag-luwag, so ilalabas ko sila, ganun. Ganun talaga yung favorite gawin ko sa free time. Ano pala to? Quality time. Oo, yun. Ganun. Bigyan mo naman kami, Debbie, siguro ng onting advices para dun sa mga nung dating hindi sila nagtitiwala sa sarili nila, na feeling nila sobrang down nila, na parang walang progress to, pero may gusto silang gawin na masaya sila. Kasi for sure meron dyan tayo mga viewers na may gusto sila simulan pero hindi nila masimulan, baka dahil kulang sila sa ganito or wala rin support sa kanila. Sige. Since dun din ako nag-start, marami din ako yung mga baka ganito, baka ganyan, kasi wala akong ganito, kasi hindi ganyan. Like, marami din akong reasons na hindi ko siya i-start. Marami din, pero marami rin akong what ifs na
what if sinimulan ko to? Like, yung ganun. So, kung mag-a-advise ako sa inyo, takot ako mag-advise. Kasi medyo ang haba rin nung talon mo. Kaya alam mo, masabi ko deserve mo talaga yung nakukuha mo ngayong fame. Thank and you. yung support. Kasi kung makikita nyo guys, yung views talaga ni Devi, parang mababa na 400k sa'yo no? Thank you. At makikita mo talaga sobrang active sa comment section lahat at inaabangan nila yung bawat kwento mo talaga. So, kung may a-advise ako, kung may nagsasalita sa utak niya na, what if ganito, what if inumpisahan ko to, ano mangyayari? What if gawin ko to, ano mangyayari in the future? Simulan nyo na para malaman nyo kung anong sagot. Ganun lang siya. Yun, para hindi kayo magsisi in time na, sana pala ginawa ko to, sana pala inumpisahan ko, sana nandito na ako ngayon. Yung mga ganun, kasi mag-stay siya dito. Ganun yung nangyayari sa akin kapag hindi ko siya ginagawa. So, umpisahan nyo na para malaman nyo kung anong sagot. Hindi talaga madali yung process no? Mahaba rin yung process pero kasi kung kinukwento mo lang ngayon, parang dali na lang, no? Yeah, parang madali siya ikwento, ganun talaga. Pero yung buong proseso, yung pag-oras ng setup, ilaw, script. Hindi lang yun, pati yung mga yung pag-overthink na, what if hindi mag-work? Yung ganun. May mga ganung pag-overthink na, what if hindi mag-work? What if mag-fail ako? What if, ano ba yung pag-overthink? What if umayaw ako? May masabi sila, yung mga friends, sila. may masabi sila. What if walang mag-support? Ganun. Maraming ganun. Pero, nasa sayo na talaga yun. Ikaw ba, anong take mo dun sa pag kunyari, baka may sabihin sila, anong una mo pinapasok sa utak mo? Actually, hindi ko alam kung magandang trait to, hindi. Pero hindi kasi yung nakikinig madalas. Dati, ganun ako. Like, pinapakinggan ko kung ano sasabihin nito, gagawin ko. Especially kapag may boyfriend ako before. Pero kasi bata pa ako before. So, kung ano sasabihin nila, gagawin ko. Kung anong comment niya, gagawin ko. Kahit hindi ko sure kung tama ba siya para sa akin o hindi, gagawin ko siya. Pero ngayon, habang tumatagal, masasanay ka na hindi na sila pakinggan. Yung mga negative comments. Pero makikinig ka dapat sa constructive criticism. Pero yung mga comments na nandyan lang para asarin ka, para inisin ka, the more kasi na pinapansin mo siya, the more na mabigat siya here. Hindi ko alam bakit. Pero ganun yung nafe-feel ko kapag pinapatulan siya. Yung mabigat siya here pag pinapansin ko siya. Pero kung may na ako, like, may prinsipyo na ako na paninindigan ko, hindi na siya umi-epekto sa akin. So, na-build lang din talaga siya sa process yung prinsipyo mo sa lahat ng hardship. Oo. Grabe. Sobrang ang dami ko ulit nalaman tungkol sa'yo sa kwento mo. Alam mo yun, pinush niya talaga eh. Kasi isipin mo 6 months, tapos wala nanonood, pero look at you now. Thank you. Kaya ngayon meron kami ipapakita sa iyo 5 photos at sabihin mo sa amin kung ano yung thoughts mo tungkol dito. Okay. Excited ka na ba? Parang kinabahan ka bigla. Hindi ako ready na lang. I-flash na lang natin to sa Natakot ako sa ngiti. Sige, so mamimili muna ako ng ng isang photo. Wait lang. Ito muna. Ayan. Lalabas na natin yan dito. Ayan. Okay. Last night. Nakalagay dyan, last night. Mukhang... Uy, parang iba yung pagkakasabi mo. Iba ba? Sorry. Ako lang ito. Sa mundo ko, ito. Iba yung meaning ng pagkakasabi niya. Ano ba yung meaning ng pagkakasabi? Iba yung implication nung sinabi niya nung last night. Parang pag ako nagsabi, iba yung vibe na. Pero pag si Denny parang wholesome Ba't ganun? Yung last night kasi wala akong maisip na caption. Kaya pero ano yan, sa event yan. Sa event lang siya. Saan? May endorse kasi kami before, isang event for whitening capsule, ganun siya. Pinunta namin yung event, tapos like super garbo talaga nung event, kaya ganyan yung suot. Tapos wala akong maisip na i-caption na hindi siya mukhang endorsement. So, last night. Last night? Gano'n, literal last night. Pero ito ba, yung mga endorsements mo ba, nag-start na rin siya no after 6 months? Kailan nag-start yung mga endorsement? Yung endorsements, nag-start siya nung nag-hit ako ng 100K
8K. Yeah, mga 6 months nga siya. Pero ano siya, yung endorsements na yun, wala pang bayad. Like ano lang siya, XD. XD, padala-padala. Oo, Tapos gagawin mo ng Tinatanggap ko na siya, like, kahit 2 videos, tas products lang. Tas minsan yung products binabalik pa. Ganun siya, tinatanggap ko siya. So, kaka-option na yung last night. Okay. Ang ating next na picture naman. Ano kaya dito ang ano? Buti na lang ganyan, nakala ko psychological test na. Ano? Grabe naman yun. Huwag na natin pahirapan ng mga sarili natin. Ito. Ayan. Saan mo yan? Ako pa naghanap yan, ha? Shit, dapat pina-private yung mo. Parang nanalo ka pa dito ng Muse, ha? Ano yan? Miss Math Camp. Like, mathematics months. Tapos may pageant. Tapos memorable yan kasi may sunod-sunod na pageant ako sinalihan, tapos hindi ako nanalo. Like, 2 pageant, hindi ako nanalo. Tapos ayan, sinali na naman ako ng advisor ko na, sumali ka ulit, ganyan-ganyan. So, sumali ako, kahit yung, yung sabi ko, wala na to, ganyan-ganyan. Sali na lang tayo for grades, ganyan-ganyan. Tapos, nung nanalo ako, yung isang kaibigan ko, hindi ko na-expect na umiyak. Like, after ko awardan, diba? Tapos na, ganyan, picture-picture, tapos na. Pwede na umakyat lahat ng mga tao. Bigla siyang lumapit sa akin, tumakbo, umiiyak, like, Devi, congrats, I'm so proud sobrang of happy you. na. Ganon talaga siya. Sabi ko, may kaibigan akong ganito. Ganon. Like, sabi ko, hanggang ngayon kaibigan ko pa rin siya. Sobrang naniniwala siya sa'yo. Ganon siya. Hindi ko rin na-expect yun. Kasi kahit ako, hindi ako umiyak nung na-achieve ko na siya. Kasi nahihiya ako umiyak sa public. Tapos siya, never ko siya nakita umiyak before nun. Tapos bigla siyang umiyak dahil sa achievement ko. Di ba usually kapag yung mga tao umiyak sa sarili nilang achievement. Tapos umiyak siya sa achievement ko. Okay. Hindi kita pakakawalan. Dito ka lang. Stay? Ayun, ganun. Anong gusto mo sabihin sa batang Devi Descartes? Well, ito na sa picture na to. Yan, yun na sa picture na yan. So, check mo ulit. Yan. Okay, sige. Ito, dito para sa inyo, ito. Pero mas nakakatakot yung questions. Okay, sa batang Devi, siguro, gawin mo lang yung ginagawa mo, tapos huwag kang give up. Tapos kahit gumive up ka, kasi alam ko may time na gumive up ka, may sasalo sa'yo. At di ka pababayaan, which is si God. Naman nun. Ito, okay, next naman tayo. Ito ang ating next. Nakatakot yung mga mga basic lang to. Basic yan? Ano lang to? Wala lang to. Ayan. Ang iyong yung sister. pinakamamahal. Shoutout mo naman! Shout out po sa aking pinaka-nakakainis na kapatid, Nelka Descartin. Hi Nelka. Nandito lang siya sa likod, no? Nako, baka next time, ito na rin yung nakaupo dito. Binibining turismo yan. Congrats pala. Congrats sa'yo. Siguro, ano masabi mo sa sister mo? ang pangit, nandito siya. Okay, labas ka muna. Labas muna, tapos panoorin mo na lang sa ayan na. Baka tissue please. Hindi. I-low-key. Onti lang para hindi tayo maano. Sige. You have your own shine. Huwag mong ikumpara yung sarili mo sa ibang tao. Yun. Period. Sabay tayo yun. Ganun kasi siya. So, hindi ang hirap pag-seryoso. Ilang years yung agot niyo? 4. 4. Oo, 4. Pero mukha siya mas matanda sa akin, so... Sino mas makulit? Siya! Hindi siya tumitigil magsalita. Alam mo ba, lagi siyang nagkakatonsillitis. Kasi, alam mo, maabot yung pagkukwento niya hanggang alas 3 na madaling araw. Yung gusto ko lang matulog, tapos biglang, ate, huwag ka matulog, dito ka lang. Ganon siya. Clingy na kapatid. Hindi siya clingy, hindi siya nagyayakap, dadaldal lang siya. Ganon siya, dadaldal lang siya. Nandiyan lang. Wow naman. Sobrang sweet talaga nito dalawa magkapatid nito. Pero siguro sa isip nito, sweet. Okay, ang ating next naman.
Ito, actually hindi ko kasi ma-amnap yung picture nyo with your dad. Is this your mom? Dahil sabi ka na pina-private. Like na. Ayan, parent ko nga yan. Kailan yan? Nalimutan ko na to. Tingnan natin yung ID. Ito yung 1990. Joke na. Hindi pa pala siya buhay nung 1990. Ano to parang recognition picture, ganun. Tapos, yung nanay ko yung sumama sa akin sa stage. Kasi isang parent lang, di ba, yung pwedeng sumama sa stage. So, ang nangyayari is, this year si mama, next year si papa. Ganun yung usapan nila. So, yun ang tanong mo ka, sabi ko sa picture. May gusto ka bang sabihin sa mama mo? Or sa dad mo na rin? Para at least dalawa sila. Sige, sa parents ko, marami tayong pinagdaanan. Medyo, lahat naman may family trauma. Yeah. Pero lahat yun na-conquer natin. And I'm so glad na tama yung decision ko na magbigay ng second chance, same as you. So, thank you. Sorry, na-distract siya sa may cute kasi na dog. Sorry. Madali ka pala ma-distract sa cute na dog, ha? Thank you sa support nyo. Ramdam na ramdam ko po siya ngayon. And thank you dahil nakikinig na kayo sa akin before. Ay, mali. Nakikinig na kayo sa akin today. Like, super thank you. Super na-appreciate ko siya. May sabi mo bang malaking bagay ang suporta ng isang mga para sa career na gusto mong gawin? Hi! Di ba, Doggy? Come here! Meron tayong special guest dito, guys. Ito, hi ka sa kanila. Wait, okay lang po ba? Pwede ba siya buhatin? Gusto ko ikaw, may liga ba sa dog? Ano magbubuhat? Kaya mo ba? So, ikaw, anong favorite mong dog food? Baka mamay kiss mo pa ako, ha? Tambay ka na lang muna dyan. Dito ka na. Tambay ka lang muna dyan. Meron tayong special guest. Meron tayong special guest. Hello. Ikaw ba? Ano masasabi mo sa parents mo? Paano umiiyak ka Baka may ngayon? message ko sa parents. Baka may message ka sa parents mo ngayon? Hello. Halika dito kami. Yan, chill ka lang muna dyan. So sige, Okay. ngayon ang tanong ko, masasabi mo bang importante ang suporta ng magulang? Oo, sobrang laking bagay niya. Kasi before, nung tulad na sabi sa'yo, nag-start ako na parang walang support. Pero, tinreat ko siya in a positive way na dahil wala kayong support, papatunayan ko na kaya ko to. Ganun siya. So, parang dun nag-start yung flames yung flames ng passion ko. Na para i-push siya ng i-push kahit sobrang tagal na hindi ko alam kung may patutungan ba wala. So, naging positive pa rin siya in a way. Ganun. Pero, tapos ngayon, yung support kasi na binibigay nila is tuwing mag-film ako, tutulungan nila ako mag-setup, gano'n. Wow. Tapos tuwing may events, yun, nandiyan si Papa Ihahatid last. ka. Oo, hatid ako, gano'n. Kaya super laki din siya kasi syempre bawas din sa workload, tapos ayun, ang hirap i-express. Sorry. Yes. Pero kasi ngayon mas madali kasi suportado ka na ng parents mo. Unlike before, talagang na-weirdohan sila sa'yo. Bakit may dalawang ring light? Gano'n. Sobrang weird kasi niya talaga before. Pero ngayon, sanay na sila. Nagsasuggest pa nga sila, ganito gawin mo, ganyan gawin mo. Oo, ganun sila ngayon. Sobrang supportive. Okay, ngayon naman, nakailan na tayo? Tatlo ba? Or apat na picture? Tatlo na ba? 3? Apat na. Okay, ito na yung last. Ito naman, hindi siya picture, pero isa siyang kinabahan. Isa siyang TikTok video. Ay! Ang cute natin. Ayan. Ayan, cute! Ay, nakaka-miss. Ito yung yung photoshoot ng My Plantito. Yun yung photoshoot. Direct Chris, part 2. Ano man, part 2, Direct Chris. Direct Lem, dito na kami, no? Ano masabi mo naman dun sa My Plantito experience? Your first acting gig? Oh, Na first professional acting talaga. gig. Sobrang laking impact nun sa life ko kasi ang dami kong na-experience
sa may plantito, like first time experience talaga siya. Sobrang namulat yung mata ko sa kung ano nangyayari sa industry. Pero in a good way naman siya. Marami akong natutunan in just one day. Marami akong na-absorb. Marami akong natutunan sa'yo, kina Direk, sa lahat ng cast, sa lahat ng tao sa likod ng My Plantito. Super, thank you sa inyo. Kasi sobrang supportive nyo. Like, lalo ka na, siya yung isa sa lead, pero sobrang supportive niya. Ganun siya. Sabi niya, Beshi. Hindi kayo harsh. So, Hindi, pero gets ko kasi. Tsaka kasi, guys, nung nandun siya, gusto niya talaga. Makikita mong, gusto niya talaga yung ginagawa niya. Masaya talaga siya sa acting. Tapos this time, nabigyan siya ng opportunity. So, di ako pwede magkamali. Para gano'n. Gusto niya maging perfect ang lahat. As in, gusto niya maging best version niya nung time na yun talaga. Kaya sabi ko, no. Thank you. Makukuha mo rin yan. Makukuha mo rin. Tapos ngayon, di ba nag-workshop ka na with the Jenny? Kaya nakagulat. Ang laki ng talent mo talaga. And I'm so proud of you, Thank Beshi. you so much. May mga, ka ba doon, hindi malilimutan na moment ng My Plantito? Meron ka bang... Moment? Ano yung moment yung hindi mo makakalimutan? So ano naman yung unforgettable moment mo sa My Plantito? Sa pag-shoot natin doon? Unforgettable moment. Ang hirap mamili kasi actually lahat yon unforgettable moments. Actually, lahat. Pero kahit yung mismo sistema no sa film prod. Sige. Yung unang salang ko na lang. Yung pinaka-unang scene na dinate namin. Kasi, like, yung dating ko kasi doon, sabi ko, magiging confident ako na kunwari may alam. Ganun yung dating ko doon. Tapos, nung pumasok na ako na, ito na yung first scene mo. Tapos, nagre-ready lahat. Yung camera, yung lighting, ganun, nagre-ready lahat. Yung itsura ko nun, ano nangyayari? Bakit lahat kumikilos? Ganun yung yung parang na-overwhelm ako, pero hindi dapat ako ma-overwhelm. Ganun yung situation ko nun. So, yung parang first time experience na hindi, di ba mostly kapag first time, hindi mo talaga siya makalimutan. Yun, so hindi ko talaga siya makalimutan. Pero, sobrang saya nun kasi nandyan kayo. Like, first meet natin yun. Pati sina Direk, pero sobrang hands-on yun. Sobrang supportive yun. Yeah, sobrang supportive talaga. Ako, Devi, grabe. Maraming salamat sa pag-share sa amin ng mga kwento mo. At dami ko nalaman muli sa'yo kung paano ulit buuin yung TikTok talaga. Dito rin ako minsan nangingi ng mga advices kung paano magpagong sa TikTok Mga TikTok friends, malulupit. Anyway, maraming salamat kasi sumama ka, hindi pala, listen ka sa akin. Maraming salamat dahil nag-listen ka sa akin today at binigyan mo kami ng time. May gusto ka bang i-plug or may gusto ka bang saan ka nila i-follow? Saan ka nila pwede sundan? Please, wait. So, ayun. Take two. So, yun nga po, nagsa-start pa lang ako ng panibagong season ng characters ko with new family members. So, instead of 5 siblings, nagiging 8 na sila. Grabe, dami. Gano'n na siya. Plus yung parents and then yung friends. So, medyo madami na siya. Pero mas exciting, mas maganda yung storyline. And mas marami kayong abang. Ayun. And then, please follow me on my socials. TikTok, IG, and YouTube. Lahat po yun. Devi Descartin. And Facebook. Ayun. Yun. Maraming salamat, Devi. So The best ka talaga. At ikaw din, may gusto ka bang ipa-follow? Ha? May gusto ka ba i-follow? And anyway, dito na nagtatapos ang ating episode ng Listen Kasakich. Maraming salamat, Devi, dahil sinamahan mo kami. At sana may natutunan kayo. At kung meron kayong gustong i-guess para mag-Listen Kasakich, comment down below. At check natin yan kung pwede natin ma-invite. So, muli, maraming salamat. Hope to see you soon. Peace. Thank you, Devi. Thank you.